Sa bawat pusong umaasa, may kaysaysayan ng luha, may sugat na hindi kita sa panlabas, at may kwentong pilit ikinubli sa ngiti. Ito ang kwento ni Suzy, ang babaeng minsan binalewala, ngunit sa huli pinili. Simula pa lang, hindi naging madali ang pag-ibig para kay Suzy. Sa bawat relasyon, siya'y nauuwi sa tabi. Walang titulo, walang karapatan, laging pangalawa, laging pansamantala. Sa tuwing iniibig niya ito ng buo, akatubas nito ay ang pagwasak ng kanyang mundo. Sa tuwing umaasa siyang siya ang pipiliin, siya pala ang ililihim. Siya pala ang itatago. Hanggang isang araw, may nakilala siyang isang lalaking dumating sa kanyang trinatrabahuan na tila may intensyong mabuti. Maayos magsalita, laging nariyan, laging nakangiti. Nagkita sa kanya ng interes. Pero si Suzy, takot masaktan, takot lokohin na naman, kaya't sa bawat mensahe ng lalaki, iisa lamang ang sagot niya, katahimikan. Hanggang sa napapayag din siya. Isang simpleng date, isang gabing may konting pag-asa. Ngunit, laking gulat niya nang dalhin siya ng lalaki sa isang lugar na tila malayo sa ligtas. May kaba, may pangamba, parang may masamang balak ang lalaki. Kaya't hindi na siya naghintay pa. Agad siyang tumayo, umalis nang walang paalam. Kinabukasan, sa kanyang trabaho, dumating muli ang lalaki. Ngunit, may kasama ito, ang nobya nito. Narinig ni Suzy ang kanilang usapan. Aalis na tayo papuntang abroad. At doon, pagtanto niya na isa na naman siyang babae sa likod ng kwento. Side chick muli. Hindi na niya napigilan. Umiyak siya hanggang makatulog. Niyakap ang sarili. Tinakpan ang bibig para hindi marinig ng iba. Sa dami ng sakit, wala ng luha, hagulhol na lang. Paglipas ng mga ilang buwan, unti-unti siyang bumangon. Hindi para magmahal ulit, kundi para mahalin ang sarili. Sa simbahan, doon niya nakilala ang isang lalaki tila sagot sa kanyang dasal. Tahimik, may pananalig, may respeto, at muli tinaya ni Suzy ang puso niya. Pero hindi rin nagtagal, lumabas din ang katotohanan. May nobya rin pala ang lalaking ito. At si Suzy, naging pangalawa na naman. Hindi na siya lumuha gaya ng dati. Ang sakit ay parang pamilyar na sa kanya. Parang sanay na ang puso niyang palaging nababasag. Hanggang isang gabi, may nag-add sa kanyang social media. Isang lalaking hindi kagalang-galang sa una, pero totoo, tahimik lang na kumamusta. Walang halong pambobola.
Ang kanilang usapan ay naging araw-araw, walang pilit, walang pressure, walang pangako. Pero may presensya. At sa bawat araw naramdaman ni Suzy, iba ito. Sa wakas, naramdaman niya na siya ay sapat, hindi dahil sa tamis ng salita, kundi sa tibay ng gawa. Walang ibang babae, walang kasinungalingan, may respeto, may konsistensya, may tapat na pagmamahal. Si Suzy na minsan naging pangalawa, ngayon ay mahal na ng buo. Hindi dahil swerte, kundi dahil pinili niyang huwag sukuan ang sarili. At sa wakas, minahal din siya ng tama.